Dahil may nagbigay sa atin ng karning topa, kaya't samahan niyo ako at tutuin natin ito. Ito ngayong first time na magluluto ako ng topa, kaya ayan, inamoy-amoy ko na, ang tapang pala ng amoy niya. Napagtanto ko nga na yung karni pala ng topa ay hindi nalalayo sa amoy ng karni ng kambing. Nakakatuwa lang kasi yung karni ng topa ay mas malaman kisa sa karni ng kambing. So dahil meron niyang anghit yung karni ng topa, yung ginawa ko ay nagpakulo muna ako ng tubig na may tanglad, dahon ng laurel, paminta, tsaka nilagyan ko ng dinikdik na loya. Ganitong way din yung ginagawa ko kapag nagluluto ako ng karni ng kambing. Nung kumulo na nga, nilagay ko naman yung karni ng topa. Medyo napadami pa nga pala yung tubig ko dyan, kaya ayan, binawasan ko na din. Nung malagay ko na nga lahat ng karni, tinakpan ko na at saka hinayaan kumulo. Pagkakulo nga ay tinatapon ko na yung sabaw niyan at hinuhugasan ko ulit yung karni para matanggal yung lansa. Pagkatapos ko nga hugasan yung karni ay pinrito ko naman ito. Yung ganitong way pala ay para maiwasan madurog yung karni habang nagpapalambot. At para mabawasan na din yung anghit ng topa. Pagkatapos ko nga iprito yung karni, sinunod ko naman yung carrots, patatas at saka bell pepper. Pagkatapos ay ginisa ko naman yung bawang, sibuyas at saka kamatis. At naglagay din ako ng 1/4 na butter. Nung natunaw na nga yung butter ay sinunod ko naman yung tomato paste. Kaldereta pala yung naisipan kong iluto sa karni ng topa. Nung okay na nga yung tomato paste, nilagay ko naman yung karni at paminta. Naglagay din pala ako dyan ng kalamansi juice kaso hindi lang siya nakuhanan ng video. Din sapat na tubig lang para lumambot yung ating karni. Hindi katulad ng karning baka, yung karni ng topa ay mas mabilis palambutin pala. Nung malambot na nga yung karni, nilagay ko na yung liver spread, carrots at patatas at tinimplahan ng patis at magic sarap. Tinakpan ko lang at saka pinalambot yung gulay at saka nung lumambot na, saka ko naman nilagay yung green peas, bell pepper at saka dahon ng laurel at asukal. At syempre, para maging malinamnam yung ating kalderetang topa, hindi pwedeng hindi natin ito lalagyan ng cheese. Disclaimer lang, hindi ako expert sa pagluluto pero ganitong way ako magluto ng kaldereta. Pwede din kayo gumamit ng tomato sauce kung ayaw ninyo masyadong malapot yung sauce ng kaldereta ninyo. Pero sa akin, dahil gusto ko yung malapot na sauce, tomato paste yung ginagamit ko. Pagkatapos nga ng mahabang oras, ito na ang ating karning tupang kaldereta. Syempre, hindi kompleto yan kapag walang husgado. Wala reaction. Sa tingin ko nakapasa naman yung luto ko kay Busing kahit hindi nagsalita kasi may ebidensya, haha.